Sabi ng talo ng tumakbong senador na si Jimmy Bondoc, Ginoong Pangulo, suntok sa buwan ngunit may halong panalangin. So alam na mga kababayan, inamin niya na ang gulo mula sa kanilang kampo. Tama itong post ni Benji Contreras. Panay ang bintang ni Escudero na si former Speaker Martin Romualdez ang utak ng insertions pati ng korupsyon sa flood control projects. Dahil sa pagsabi ni Ping na almost all, gustong ikudita yung Senado mga kababayan para patalsikin siya. Kaya sabi natin, ang ating analysis mga kababayan, ICI member losing hope might resign due to insufficient authority, sabi po ni Erice. Sagot ng ICI, mga kababayan, Executive Director, hindi totoong may miyembro ng ICI na gustong mag-resign. Buo po ang ICI at patuloy silang nag-iimbestiga ayon sa kanilang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Macay. Sabi ng talo ng tumakbong senador na si Jimmy Bondoc, Ginoong Pangulo, suntok sa buwan ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto dahil ito ay nais naming hilingin? Kung bumitaw kayo sa pwesto, titigil ang lahat ng gulog ito. So alam na mga kababayan, inamin niya na ang gulo mula sa kanilang kampo, ang nanggugulo ang Duterte camp. Kasi titigil daw ang gulo pag mag-resign yung Pangulo. Pag nag-resign ang Pangulo, mga kababayan, oo po si Sara, ay namin mo lang ang kaguluhan. Pati sa Senado, sa Kongreso, ang nanggugulo po yung mga aso ni Digong, mga aso ni Sara, lalo yung mga sabit sa insertions. Kaya pati mga kababayan, si Ping Lacson nadamay, na pressure, nag-resign na lang po mga kababayan. Pagkatapos, yung mga kakampi nila sa Senado, ang itinuturo na mastermind, lalo na si Chis Escudero, si Martin Romualdez daw. Paano naging si Martin? Kayo yung nanggugulo dyan. So it's a blame game mga kababayan. Laban kay Martin Romualdez. Ayaw nilang tantanan si Martin Romualdez kasi yung ating Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos. Pinsan para pag nadikdik nila si Martin, sunod na nilang ididikdik yung ating Pangulo. Nagets ninyo yung strategy ng propaganda nila? Lahat sila ingay, all noise. Wala man pong ebidensya. Sana niya, Mr. Maravillas, walang ebidensya doon sa issue ng insertions kasi lahat ito nagmula sa insertions. Wala mang pirma po si Martin doon sa insertions. Sa BICAM, nag-usap-usap sila. Tama itong post ni Benji Contreras. Panay ang bintang ni Escudero na si former Speaker Martin Romualdez ang utak ng insertions pati ng korupsyon sa flood control projects. Pero hindi siya kasama sa bicameral committee na nagpasa ng 2025 GAA kung saan napakalaki ang budget insertion. Si Escudero ay kitang-kita na nakapirma siya sa BICAM report para sa 2025 budget kung saan sinasabing meron siyang 142.7 billion insertion. Walang may pakitang ebidensya si Escudero sa mga bintang at aligasyon laban kay Romualdez. Pero maraming ebidensya ang nagtuturo sa kanya. Yan ang ebidensya mga kababayan. May nakita kayong Martin Romualdez dyan? Mayroon, Senator Francis Chis Escudero. Yan nakapirma siya. Si Martin, wala, blanco. Ito yung unang page. Senator po, chairperson ng Senado, Finance. Si Saldico, Congress. Wala kang makita dyan na Martin Romualdez. Wala kang makitang Martin. Mayroon, Chis Escudero. Chis Escudero, malinaw. Kaya ginulo nila yung Senado. Kasi ang maraming sabit, mga senador, sabi ni Ping Lacson, almost all. Dahil sa pagsabi ni Ping na almost all, gustong ikudita yung Senado mga kababayan para patalsikin siya. Kaya sabi natin, ang ating analysis mga kababayan, sakripisya na lang si Ping yung kanyang pag-resign para manatili pa rin si Tito Sen. Baka yung ginamit na pang-blackmail. Pag hindi niya yan umalis yan, lahat kami babaliktad kahit nasa majority. Nakita na ninyo mga kababayan, malinaw ang cover-up sa Senado. Tapos, lagi ninyong ituturo si Martin Romualdez. Wala man kayong ebidensya, nasabit si Martin. Wala siyang pirma sa BICAM. Yung mga DDS, gusto nilang ibalik si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, parang si Chis Escudero rin. Gigil na gigil kay Martin Romualdez. Unang-una mga kababayan, si Martin, wala nga pirma sa BICAM report. Yung pinakita ko sa inyo po,
Si Cheese may pirma, si Saldico may pirma, si Grace po may pirma, another members of Congress and Senate sa BICAM. Wala din si Martin mga kababayan sa small committee. Wala siyang papel sa final insertions. Ang mga kasama, mga kababayan sa small committee, yung mini-mention niya, Toby Chanco, si Saldico, tapos si Escudero. Kaya nga po si Chis Escudero, baka yun ang purpose niya kung bakit siya nahuli kamdong pumunta sa Kongres. Bakit ang isang senador pupunta pa sa Kongreso? Nahuli kam tuloy. So sila yung gumawa, madaling sabi, ng budget reconciliation. Si Saldico, tapos si Chis Escudero. Wala ba po doon si Martin? Wala ngang pirma? Ni pangalan niya wala. Kasi malinaw naman po, sa legislative process po mga kababayan, hindi po talaga gumagawa ang insertions yung speaker. Institutional na ito po. Pero linawin natin, tulad ng sinabi po ni Ping Lacson at sa kanidating Senate President Franklin Drilon, wala man masama sana sa insertions. Kasi that is the same with amendments. And in fact, the term insertions in amendments, it is being used sa legislation interchangeably. Sabi yan po niya sa isang interview ni Franklin Drilon. Ang masama, pag nangialam ka na sa budget, nangialam ka pa sa, siyempre mangingialam sa budget kasi member sila ng small committee or ng BICAM. Ang masama, nangialam ka pa sa project implementation. Worse, kung yung project implementation, guni-guni, pero kumubra ng kickback. Yun ang masama. Insertions per se, hindi po masama kasi parte sila ng legislative process and that's part of the job ng mga congressmen at senator. Ang masama, mangialam sa implementation ng project na hindi man yun trabaho ng mga legislador. Tapos, nangikback, nag-gets na ninyo, mga kababayan. Kaya yung mga senador na napangalanan doon, tulad ni Risa Ontiveros, nasabi may insertion. Pero nag-deny siya kasi hindi man na niya ako pumirma nga Inuntra ko pa siya. So, hindi ibig sabihin na yung mga legislators na may sabing insertions, kailangang i-demonize na natin sila. Hindi dapat. Kung yung mga legislators na may insertions na ngickback, yun ang i-demonize natin. I-expose natin, tapos papanagutin sa batas. Kasuhan, tapos dapat makulong. Para matuldukan na, mga kababayan, once and for all, ang massive corruption sa gobyerno. Yan ang gusto ng ating Pangulong Bongbong. Pero hindi ko mo itinuro na nila, lalo ng mga DDS, yun na, guilty na. Kaya nga po may ICI investigation at maingat po ang ICI sa kanilang ginagawa. Yan, pakinggan natin yung porsyon ng podcast ng ating Pangulo. You don't think about this anymore. Yeah. ICI has been getting a lot of flack also now, di ba? Because people are sort of prematurely judging what's going to happen in terms of what the ICI is out to do. This is a process. Yeah. Much of what we've heard are allegations. Right. Si ganyan, nagnakaw Si ganyan, binigyan ko ng pera. Si ganyan. We have to prove it. Yan ang ginagawa nila kay Martin Romualdez. Magpakita kayong ebidensya. Ang nagturo kay Martin Romualdez po, si Gutesa, witness ni Marcolita, na kino-coach pa niya. Magpakita kayong ebidensya. At iharap ninyo si Gutesa sa DOJ to substantiate his allegation against Martin Romualdez. Pag napatunayan niya, may malakas na ebidensya talaga laban kay Martin, hindi yan kukonsintihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang pinsan-pinsan. Sinabi niya yan sa mga previous interviews. Walang kaibigan, walang pinsan-pinsan, walang kaalyado sa politika. Kailangan gawin ito, mga kababayan, para po umasinso naman ang Pilipinas. We don't want to go after people who are innocent. Now, we know many of these people are not innocent. Okay. Many. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, Correct. Anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kumpletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Yeah. Natalo yung kaso. Yeah. Can you imagine? Kaya ginugulo nila yung investigasyon ng Senado. Nag-gets na ninyo? Ginugulo ng mga supporters ng Duterte. Tapos yun ang rason bakit pre-nation nila si Ping Lacson na mag-resign. Marami sa kanila kasi yung sabit. Ang gusto nilang direksyon, mga kababayan, idiin nila si Martin lang, si Saldico, si Martin Romualdez, idiin nila. Tapos, cover up yung sa kanila. Payag kayo sa ganon? Dapat lahat ng may kasalanan, sabi ng ating Pangulo, managot sa batas. At yung resignation is not enough. Tulad ni Saldico, nag-resign. Si Martin Romualdez, nag-resign din bilang speaker. That is not enough. Kailangan na niya, we dig up to the bottom nitong korupsyon sa gobyerno.
I think that will be much, much, much worse. But I think that's also something that the people who like marched on September 21 have to kind of understand also, di ba? Yeah, but it's understandable din because it's the sins committed, and I call them sins. It's Right, it's no longer mistakes or corruption. The sins they committed are it's hard to swallow. I understand that, but if we Hindi malunok. we are a nation, a people of laws, we have to follow the law. Correct. Otherwise, whatever we do is not legitimate. Ikulong mo yun. Ang gusto po ng mga DDS, kung sinong tinuro nila, ikulong lahat agad-agad, walang due process po. Parang yung AJK tukang, basta itinuro nila, itukang na yan, AJK na yan, kill ka agad. Walang ganong mindset po. Ang ating Pangulo dapat dumaan sa due process. At yun ang binibigay ng ICI, mga kababayan. Yan ang objective ng ICI. Malalimang investigasyon. Pasalamat sila. Ganon ang mindset ng ating Pangulo. Ayaw niyang dumabag sa batas. Sasabihin, wala ka namang ebidensya, wala ka namang ipinakita, hindi mo sinagat yung ganito, hindi mo sinagat. We have to be thorough also. If we're actually going to punish these people, we have to be very, very clear about what we are doing. And we have to be very, very clear that we go after the guilty ones. Correct. Because some of the guilty ones, they're trying to derail the system. of course. Hindi ako yan, si ganito yan. Yun, turo ng Baka turo. mapunta tayo doon. Let's make sure that we get that yung talagang You guilty. can confuse the issues, di ba? Yeah. Well, that's one of the the political and legal strategies that people employ. Yan ang political and legal strategy na ini-employ, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nung may mga kasalanan, magtuturo ng iba na walang kasalanan. Nakita na ninyo kung bakit tinuturo nila si Martin Romualdez. Gibain si Martin para tuloy o para diretso ang sisi sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po ang mga propaganda nila, alangan man niya, hindi alam ng ating Pangulo. Comes now the call for resign all. Nakita niya, ginugulo nila. Yung minion ng mga Duterte, si Alan Peter Cayetano, yun ang sinusulong. Ginugulo nila, mga kababayan. Kasi karamihan sa kanila sabi ni Erice, ICI member losing hope, might resign due to insufficient authority, sabi po ni Erice. Sagot ng ICI, mga kababayan, Executive Director, hindi totoong may miyembro ng ICI na gustong mag-resign. Buo po ang ICI at patuloy silang nag-iimbestiga ayon sa kanilang mandato. Kita ninyo? Pati yung ICI, gusto nilang intrigahin. Di ba niya, Mr. Maravillas? Dilawan yun si Erice. Ang mga Duterte po, hybrid dilawan. PDP laban ng partido. Kaya, nakita ninyo, mga dilawan at saka Duterte, iisa yung mindset, manggulo, anti-Marcos. Ganon sila, mga kababayan, kasi ang objective nila, sila ang mag-take over. Either yung Duterte or yung mga dilawan. Basta hindi Marcos. So, makikita ninyo sa strategy ng mga propaganda ng mga DDS, vloggers, and DDS senators. Pull Martin down para maitaas nila yung kanilang gustong sumikat para iposisyon, mga kababayan, sa 2028 presidential elections. Presidential and vice presidential elections. Ang akala nila, hindi natin maalata. Huwag ganyan. So, makikita ninyo sa mga takbo ng investigasyon at istorya, si Martin po walang bahid. Kaya pilit nilang binabahiran. Walang uling. So, ang maganda niya ito, paliguan natin ng uling through propaganda na wala man pong prueba, walang resibo. So, ang ginagawa nila, sige lang silang kwento, kasi di ba may kasabihan tayo, mga kababayan? Yung strategy ni Gobel, propagandista po, yun ang ini-employ nila. Propagandista ni Hitler, that lies, when repeatedly told, it becomes truth. Actually, hindi man po talaga naging totoo. True lie siya. Kaya lang po, nakaka-create siya ng illusion of truth. Napapaniwala yung mga tao sa kasinungalingan, ang akala nila yun ang totoo. Kaya kailangan po basagin natin ng paulit-ulit kasi paulit-ulit din ang kanilang kasinungalingan na pinapakalat. Kasi ang intensyon nila, dikdikin si Martin para ang sunod si PBBM. Pinsan dating speaker. Kaya kailangan dikdikin para masiraan nila si PBBM. Hindi mangyayari yon at binabaliktad nila yung lahat ng kwento. Si PBBM po mismo ang nagsiwalat nitong korupsyon sa flood control. Hinayjack lang ninyo yung issue para isulong yung inyong mga agenda. Huwag kami, mga DDS,
Ito po ang ebidensya na yung siging ako sa kay Martin, siya pala yung aktibo para dito sa insertion. Interview ito mga kababayan ni Karin Davila kay Deputy Speaker Ronaldo Pono. These huge insertions were made up of 4 people. Former Speaker Martin Romualdez, Salvi Co, Senate President Chis Escudero, and Grace Poe. And you said Martin Romualdez rarely attended the small meeting. Never. You see? Poe was not allowed. Never attended. In a way, I'm rephrasing. So, I asked you if Chis Escudero and Salvi Co were in effect the masterminds of the insertions in the 2025 budget. You said yes. Yes, definitely, because they were the ones that inserted it. No? But then again, as I mentioned earlier, insertion itself is not a crime because it's an amendment to the budget bill, which Congress is supposed to actually review. No? You can reduce it where you think it's not needed. You can add it where you think it has been overlooked. No? And if you give them the benefit of a doubt, I don't know why they're denying that they did insertions if there was nothing wrong in the first place, right? If there's nothing illegal about what they're doing, why the furor about denying it so much? But again, if you want to link. Well, because they cut, I don't mean to interrupt you, but So malinaw, parehas ng sinabi ni Ping Lacson pagkatapos ni Franklin Drilon, wala mang problema ang insertion. Ang problema kung pinagkailaman yung proyekto at nang implement guni-guni kasi may tinanggap na kickback. Nakita ninyo? Sabi ni Pono, never na nag-attend a small committee meeting si Martin Romualdez. Kaya sa kanya, ang mastermind ng insertion. Sinabi niya, wala mang problema sana kung walang kickback. Si Salvi Co at saka si Chis Escudero. Tapos dinadamay ninyo si Martin Romualdez. Lang ang pirma. Ang may pirma si Chis Escudero. Yan sa baba. Gusto ninyong mandamay ng inosente para gusto ninyo kasing idamay pati yung ating Pangulo. Ma-justify yung Marcos resign. At yung proposal ni Alan Peter Cayetano, mag-resign na daw lahat. Kayo yung mag-resign dyan sa Senado. Ito pa, September 25. Ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo reveals meeting with Escudero. Malinaw na si Chis Escudero ang tinuturo. In his sworn affidavit read before the Senate Blue Ribbon Committee on Thursday, Bernardo alleged that he delivered a 20% share of 160 million cut from 800 million worth of projects to Escudero's friend and campaign contributor Maynard Ngo. Diba? Kaya po, pre-sure si Ping Lacson kasi palapit ng palapit po sa katotohanan. Natutumbok mga kababayan. Yung maraming senador ang natutumbok, ang gusto nila tumbukin si Martin at mga congressmen. Wala man problema sana kung may ebidensya. Kung wala man ebidensya. At yung testigo ni Marcoleta po, nagtago na. Ayaw matanong ng DOJ. Talagang kaduda-duda. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Nagana po ng malinis and spacious fitness gym. Pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.